Sa tagal ng alitan ni Makagago at ni Francis Leo Marcos, tinuluyan na ngang dinampot si FLM ng Criminal Intelligence and Detection Group o CIDG. Maaga ako sa korte dahil gustong-gusto na kitang makaharap. Pero hindi ka nagpapakita, Kaya ako maaga sa korte, gustong-gusto na kitang makaharap. Yung gusto ko, yung gigirian mo ko. Yung gigirian mo ko, yung magpapakitang tapang ka. Di ba pinagmamalaki mo, politiko ang biyanan mo dun? Pinagmamayabang mo na kontrolado mo yung mga piskal dun? O di lalaban ako. Gusto ko nga mangyari. Kaya ang aga ko, gusto kong magkita na tayo eh. Gustong-gusto ko yung magkita tayo tapos medyo gigiri-girian mo ko ng konti. Yan! Gustong-gusto ko nang magpalo ko pa yung mukha mo kay Ian eh. Pumunta kayo rin sa bahay ko, dalawa kayo. Pag hindi ko kayo pinag-untog, ewan ko na lang. Umakyat daw yung young balls ko. Ulol! Sino naman maniniwala dyan eh? Magnanakaw yan dito sa bahay ko. Ano ka ba? Kakasuhan ko na yan. Nire-ready ko lang yung kaso niya. May CCTV rito at may report ng gwardiya na tumakas siya rito na walang tao. Dalawang bag yung daladala niya. Paano naman ako matatakot dyan sa isang magnanakaw? Tanga! Gusto mo ipalo ko sa mukha mo yan si Ian? Ikaw hindi mo kaya sabihin sa akin yan. Di ba? Ba't naman ako matatakot ba? Ma-interview mo? Yung lawyer nga na pinagmamalaki mo, di ba? Kriminal! Hanggang sa tuluyan na nga itong dinampot. Meron siyang, di ko lang kung masasabi ko, i-blip niya lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno at letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutungkulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Sabihin mo sa mukha ko ngayon. Kaya mo sabihin? Ano pangalan ko? Ba't yung masabi? Diba? Ito ang simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. We will put a stop to it as we have done. And I thank the Philippine National Police. I thank the CIDG. I thank the Civil Security Group. I thank the Anti-Cybercrime Group. So si Executive Director Aboy Paraiso na nananahimik lang din sa sulok, na nadami pa dito sa teleseryeng ito. Yung kanyang pag-take down ng mga social media pages ng itong taong ito. Ito Norman Magbusin na to. Maraming salamat sa iyo, CICC, Yusek Aboy, maraming salamat. At yun, thank you very much for the support of all aspects of government. Nananawagan din po siguro kami sa Department of Foreign Affairs na nananawagan kami sa Department of Foreign Affairs. Ngayon alam na ho natin na sa namakmak po ang mga passport niya, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang birthday, sana ho ipa-cancel na ho natin ang passport niya. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, ang just fixation lang, kung ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyahin niyo ako, national TV, yung ganito, Rakesyo ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Deserve mo yan! Deserve! Pako mo! Buti nga sa'yo! Sinamay-damay mo ako! Hampas lupa ka! 7 for unjust fixation of the revised penal code in relation to Section 6 of Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Magandang araw po sa inyo, magandang araw. Marami po salamat, Commissioner Ralph at Sir, sa mga tao po dito. Well, guys, hindi ko lang po alam, no? First time ko I'm sorry. Sorry. Sa totoo lang po, itong laban na ito, tulad ng nasabi ko rin, sa harap ng mga mahalagang mga kawani ng gobyerno, ay hindi lang laban ko. Ito ay literal laban ng mga kahombre ko, at syempre ng pamilya ko. Pero, ito po, tulad ng sinabi ni Commissioner, kalinisan ay laban ho ng mga OFW, guys. Nakikiusap po ako. Etong nakikita yung tao na ito, tunay na mandarambong yan, guys. Totoo.
Totoong mandarambong yan, kriminal. Sinabi ko na yan sa internet, guys. Ako ay nagpapasalamat kasi finally, may isang tao ng gobyerno na si Commissioner Ralph Calinisan ang tunay na dininig ako at ang aking mga kahobre. Kasi usually tinatawanan na tong tao na to eh. Even si CICC Yusek Aboy Paraiso, tinulungan niya kami. Kasi literal ho na kami ho ay hirap na hirap kami sa internet, guys. Napuksain ng tao na ito. Kasi mandarampong yan. You notice, hindi ko na kailangan ulitin sa inyo. Bilang isang YouTuber, guys, yung naging laban namin dito ng fanbase ko, ng mga vloggers na marami rin tumulong sa atin, guys, grabe ho ito. Kaya maraming salamat again, Commissioner, kasi unang beses ho talaga na may tumugon na gantong kalaking tao ng gobyerno and tuwan-tuwa ang mga tao sa internet. Tingnan nyo ba? Sa ilalas, nung in-interview ko si Commissioner, grabe katuwan-tuwa mga tao kasi hindi mo ito binibigyan ng pansin. Isipin nyo guys, magbibigay ako ng number sa inyo. 40 million to 80 million ang nadupang ng tao na to sa mga OFW. Hindi biro yun. Totoo. Testimoniansa ng mga OFW yan. OFW guys, maawa kayo sa mga kababayan natin. Totoo yan. Totoong totoo. Ang dami nang nagpa-interview sa akin at napanood yan ni Yusek Aboy Paraiso at lalong-lalo na ni Commissioner. Alam nila kaya talagang dininig kami. Siyempre, shoutout din kay Asek na kanila. Siyempre, Asek. I love you, Asek. Salamat po. Pero, ayan guys. Yun lang. Pakiusap, pakisuyo. Paulit-ulit na kami. Kahit sinabi rin, former Senator Manny Pacquiao, huwag na kayong magpapaloko mga OFW. Huwag kayong magpapaloko. Pakiusap. Etong tao na ito, tunay na kriminal. Legit. Ayan. Simula pa lang po ito, nalaban namin. Simula pa lang po ito. Tuloy-tuloy yan. Buong taon po yan, makukulong. Kasi literal na hindi po tatantanan yan dahil napakaraming taong tinarantado yan, lalo ng aking asawa. Ang dami kong kabastusan na sinabi ng tao na yan sa asawa ko. At sa pamilya ko, at lalo, sa akin okay lang. Influencer lang naman ako eh. Okay lang ako, influencer versus influencer. Pero sa asawa ko at nanay ko, hindi. Di ba? Norman? Di ba? Ayos. Totoo ang baho mo. Tingnan sa personal. Ang baho mo, ginayupak ka. Ito rin yung warrant mo. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Oo, naunahan lang ako eh. Oo, pangit ka kasi. Yan ang pangit Pwede pala ka. yan, unjust taxation din sa mga media. Pwede pala yan. Nananawagan din po ako. Ganyan pala yan, unjust taxation lang, ipinahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Nananawagan din po ako sa isang napaka-importanting tao, kay Senator Manny Pacquiao. Senator Manny, nandito po kami ngayon sa CIDG. Si Norman Mangusin po ay nasa CIDG. Naghanap po ng dala. Kailangan po yata ng pagkain galing po sa inyo. Senator Manny, yung pong pinto ng CIDG ay bukas po para sa inyo. Kung pupunta po kayo, text nyo lang po ako. Sasama po kayo para magbigay ng pagkain kay Norman Mangusin. Thank you, sir. Another question from Ms. Karen Guzman, ABS-CBN. Hello, sir. Okay. Sir, sir, wala na po bang gusto sabihin po si Sir? Sir, ay last statement lang po para ma-depensahan niyo po yung Sir, alam, sige, baka lang sige, para just to be fair po, ano po bang gusto niyong sabihin? Sige, ito okay na, sir. Ako po, lahat mo na binibintang nila. Natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakakumit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, unjust fixation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw yung nagmura, kaya ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Taka ka! Iyak! Wala, meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, ipinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrant mo. Sir,